Hello guys, so for today's video, gagawa tayo ng fried paa. Fried paa. Okay, chicken feet. Ayan. So first is pakukuluan muna natin siya. Lalagyan natin ng paminta and namnam and also asin. So kailangan muna natin siyang pakuluan. And then after that, takpan lang natin siya. Then pakuluan ng mga 20 minutes. Ayan na. So, after 10 minutes, kumulo na nga yung ating chicken feet. And ayan, hinahalo-halo ko lang para at least maluto rin yung nasa taas. Take note guys, kaya nag-iba yung color niya kasi nga dahil dun sa mga nilagay nating sangkap katulad ng paminta, namnam, and yung asin. And then, ayan lang itsura niya guys after 10 to 20 minutes. Eto na siya. Kumukulo-kulo na siya. Then, hintayin lang natin siya na maluto at lumambot bago natin siya tanggalin. Mas lalong masarap ito guys kapag malambot na malambot yung ating chicken feet. So ayan, kita nyo naman grabe na yung kulo niya. And then, pwede na natin siyang hanguin or tanggalin dito sa ating kalahat. Alam nyo ba guys na kakakita ko lang nito dito sa Facebook at dahil nga buntis ang mama Kelsey ninyo, kaya naisipan ko na rin magluto ng sarili kong version. Natakam kasi ako pagkakita ko ng chicken feet na ginawa nilang fried. Kaya eto na siya. Hinahango ko na nga siya guys para umpisahan ko na rin siyang prituhin. 1 kilo lang pala guys yung binili kong chicken feet. Actually inutos ko lang sa asawa ko kasi lumabas yung asawa ko. Kaya 1 kilo talaga yung binili ko kasi gusto kong kumain ng marami. Hanggat kaya ko pang kainin, kakainin ko talaga. At dahil tapos na natin siyang hanguin, ilalagay naman natin or ipiprepare naman natin yung ating crispy fry. Lagyan muna natin ng harina. Then after ng harina, maglagay na lang din tayo ng konting cornstarch. Tansyahin nyo na lang guys kasi ako tinansya ko lang din. Nalito pa nga ako kung saan dito yung harina at yung cornstarch kasi hindi ko talaga nalagyan ng label yung cellophane na binili ko sa palengke. So inubos ko nga pala guys yung crispy fry na nilagay ko. And then, ayan, as you can see, hinahalo-halo ko lang siya guys. Yung crispy fry natin is good for 1 kilo ng chicken. So, kumuha na rin ako ng paminta. Then, ayan, kita nyo naman. And then, paghahalo-haluin ko lang yan. Nilagyan ko na rin pala ng namnam para mas lalo siyang magkaroon ng lasa. And then, after nun, kita nyo naman guys, pakialamero yung aking asawa. Hindi nakatiis kaya sabi niya ako na lang yung maghahalo-halo. And then, ako daw yung magvi-video. So, ayan na siya guys. Ito na yung ating mixture. And then, ito yung ating paa. Then, nagpainit na lang ako ng mantika. Tapos, isa-isahin na natin silang iprito. So, magiging fried paa na ito later. So, ayan guys. Binalot talaga namin siya ng crispy fry para at least, no, maging crispy rin talaga siya. So, ito yung unang salang. Yung first batch ng ating fried paa. So, si Habibi nga pala yung naglalagay ng mga paa sa mantika. And then as you can see guys, hindi ko alam kung normal lang ba yung ganyan. Naghiwalay kasi yung mga kumbaga yung ating crispy fries sa ating chicken paa. Hindi ko alam bakit hindi siya dumikit. Siguro dahil wala tayong itlog. Wala kasing nagbibenta dito ng itlog guys. So eto na pala yung naluto natin. First batch ng ating paa. Medyo brown na siya. Pero kailangan muna natin siyang mas lalong ipa-dark brown para at least luto talaga siya. So, ito na siya guys. After ilang minutes, naluto na nga. As you can see, tinatanggal na siya isa-isa ni Habibi. Kaso lang palpak. Nakita niyo yun guys. Nabutas yung aming, drainer. Kaya, ayun, nakalimutan niya na plastic pala yung drainer namin. So, proceed naman tayo sa ating sausawan. So, first is, nagbalat na lang muna ako ng ating sibuyas. So, si Habibi naghuhugas ng kamay. And then, siya nga pala yung nagpiprito ng ating fried paa guys. Ako yung nagbabalat ng mga lamas para sa ating sausawan. So, 3 sibuyas lang nga pala guys yung nilagay ko para hindi naman kasi karamihan yung ating fried paa. 1 kilo lang kasi yun. So, ayan siya. Ni-slice ko na lang muna. Actually, wala na siyang arte-arte kasi kung ano lang yung available na meron dito sa bahay. Ayun lang din yung mga
mga ginamit namin na sangkap para makakain lang ako ng fried paa. So, gaya ng nakikita nyo guys, nasa sibuyas pa lang tayo. Then after ng sibuyas na yan, maglalagay din tayo ng ating sili. So, ito yung ating sili guys. Naglagay lang ako dyan ng ilang piraso ng sili. 4. And then, paminta. Then, nilagyan ko na lang din ng chili flakes na nabibili lang din sa may Superama. So, ito guys, ito yung itsura niya. Then, lagyan lang din natin ng asukal. And then, pwede na natin lagyan ng suka. So, ako guys, pinaghalo ko yung sukang halang and then yung suka na binili namin doon sa balutan. So, ito na yung finished product natin guys. Yung ating sausawan. So, kung hindi pa rin kayo or mas gusto ninyo ng mas marami pang suka, pwede ninyong dagdagan ng suka. Ako kasi dinagdagan ko siya ng suka kasi konti lang yung suka, baka magkulang. So ito na yung ating fried paa, luto na. Ito yung itsura niya guys, and then ito yung ating sausawan. And then pwede na tayong kumain ng ating fried paa. So first tikim, ito kaagad yung itsura ng first na kagat. So sabi na nga sa ako, grabe naman kain na siya kagad. So dahil matakaw ang inyong mama buntis, eto na nga, tinikman ko na. Then okay naman yung lasa niya, masarap naman siya. Kaso lang, medyo kulang lang siya ng pagka-crispy ng konti. Later, magmumukbang tayo ng fried paa with kanin. Hello guys, so for today's video, ito na yung naluto natin and ating sausawan. So let's eat. Let's eat. Ito lang yung kinuha ko na sauce. So ayun na nga guys, pagtingin natin kung wala ko ng kanin and pwede na tayong kumain. Eat. So, ayun lang guys. Ito yung natira ko. Hindi ko naman talaga siya naubos kasi busog na ako guys. Thank you for watching. Babush!